ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sheena? Sheena, kakain na! Lumabas ka na dyan sa kwarto mo. Okay, kuya. Wow! Sinigang na salmon belly! Oo, alam kong paborito mo yan. Upo na para makakain na tayo. Thank you, kuya. Ang sarap ng hapunan. Walang anuman. Kumusta school? Okay naman, pero nakakapagod. Lalo na yung thesis namin, pero patapos na rin naman kami. Final defense na namin next week, then for binding na. Excited na ako. Excited na rin ako. Malapit ka na makagraduate. Oo nga. Ay, kaya lang, kinakabahan naman ako. Saan? Sa pwedeng mangyari pag nakagraduate na ako. Sabi kasi ng prof namin iba na raw talaga ang buhay sa real world. Yun bang kapag nakalabas na kami ng eskwelahan, mas mahirap na raw at mas maraming kakumpetensya sa paghahanap ng trabaho. Natatakot ako tsaka kinakabahan. What if hindi ako makasabay sa kanila? Wow. Teka muna. Isa-isa lang, Sheena. Anong isa-isa lang? Marami na ba ako sinabi? Medyo. Kalma ka muna. Gusto ko namang kumalma, pero kinakabahan talaga ako. Kaya nga, kalma ka muna. Tsaka ka nakabahan. Wala ka pa naman dun eh. Wala pa nga ako doon, pero pag naiisip ko na, mas lalo akong kinakabahan. Narinig mo ba tibok ng puso ko? Ang lakas oh! Naiintindihan ko naman yung pinanggagalingan ng kaba mo. Pero hindi mo kailangang matakot. Kaya ka nga may kuya eh. Nandito ako para alalayan at gabayan ka. Lalo na sa pagharap mo sa sinasabi mong real world. Malaki na naman ako, tsaka tagal mo na rin akong inaalalayan. Baka oras na para tumayo naman ako sa sarili kong mga paa. Nando na tayo. Pero habang pipilay-pilay ka pa dahil baguhan ka pa lang sa real world na sinasabi mo, nandito lang ako para tulungan ka. Para saluhin ka pag na out of balance ka. Ewan ko sa'yo, kuya. Puro ka talaga kalokohan. Kahit puro ako kalokohan, seryoso naman ako sa sinabi kong yan ha. Basta, tandaan mo, hindi mo kailangan mahiya sa akin. Magsabi ka lang pag kailangan mo ko. Kaya nga naging kuya mo ko, di ba? Thank you talaga, pero nahihiya pa rin ako. Bakit ka naman nahihiya? Siyempre, dami mo na kasing sinakripisyo para sa akin. Simula pa lang nung bata tayo, nagtrabaho ka na at lumuwas dito sa Maynila. Tapos kinuha mo ko sa probinsya natin para pag-aralin. Ginawa ko yun lahat dahil mahal kita. Kayo nila nanay at tatay. Tsaka hindi naman ako humihingi ng kapalit eh. Ang gusto ko lang, magsikap ka para sa sarili mo. Kahit wag mo na ako isipin, sarili mo na lang. Pwede ba yun? Siyempre kasama ka pa rin sa mga pangarap ko. Basta, kapag nakapagtapos ako at nakapagtrabaho, tutulungan kita. Di ba pangarap mo makabili ng sariling bahay? Oo, pero tsaka na yon. Unahin mong tulungan ang sarili mo. I-establish mo muna sarili mo. Hindi mo naman responsibilidad yung pangarap ko. Lalo alam ko na may sarili ka rin pangarap. Okay na sa akin na tinutupad mo yon. Masaya na ako dun. Thank you talaga, kuya. Walang anuman. Sana di ka magsawa sa pagpapasalamat ko. Hindi naman. Pero lumalamig na yung sabaw. Kumain na tayo. Sige, kanina pa nga ako nagugutom. Papadudo 2019 ako dumating sa Cubao at noong sumunod na taon ay nag-enroll ako sa kolehiyo. Kaya lang ay nagkaroon ng pandemic kaya naurong ang class opening ng September imbes na June. Pahirapan din kasi online ang klase namin pero sa awa ng Diyos ay nairaos at mairaraos ko ang pag-aaral ko. Mataas ang pangarap ko sa buhay pero kasama na doon ang maibalik sa kuya ko ang lahat ng mabubuting bagay na ginagawa niya para sa akin. Malaki ang respeto ko kay Kuya Adi Papadudut. Mabait kasi siya, mapagmahal at responsable. Close na talaga kami kahit noong unang beses pa lamang na magkasama kami sa Maynila. At kahit noong nasa Usamis pa lamang kami nakatira. Kaya nga nalungkot ako ng sobra nang mag-decide siyang pumunta sa Maynila para makipagsapalaran. Sobrang hirap din kasi ng buhay namin sa probinsya
Kaya sinantabi na lamang niya ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya wala akong ibang hangad ng mga panahong yon kundi ang tuparin ang naudlot na pangarap ng kuya ko na makagraduate sa kolehiyo. Mabilis na lumipas sa mga araw. Napansin ko madalas na may kausap sa chat ang kapatid ko. Tapos may mga pagkakataon pang pangiti-ngiti siya habang nakatitig sa cellphone. Kaya naman na curious ako, Papa Dudut. Hi, Kuya! Hi. Sino yan, ha? Ha? Yang ka-chat mo. Napapansin ko pa na ngiti mo dyan sa cellphone mo eh. Huhulaan ko. Babae yan, no? Ikaw talaga? Lakas ng radar mo. Sagutin mo na lang tanong ko. Oo, tama ka. Babae nga to. Nililigawan mo? Ha? Hindi. Sus, hindi raw. Sa lapad ng ngiti mong yan. Hindi naman talaga. Magkaibigan lang kami. Diyan naman nagsisimula ang lahat. Pero curious ako, sino siya? Pakilala mo naman sa akin para may idea lang ako kung sino yung babaeng nagpapakilig sa kuya ko. Kilig ka dyan. Di ako kinikilig Astig kaya ako. Astigin mo mukha mo. Sino nga? Katrabaho mo ba? Hindi. Kaya nga sino? Kilala mo na to eh. Talaga? Pero wala akong matandaan na kilala kong babae na nalink sa'yo. Wala nga halos nung naghiwalay kayo nung ex mong si Sarah Lynn eh. Siya nga yun. Si Sarah Lynn? Oo. Teka. Tama ba narinig ko? Si Sarah Lynn yung ka-chat mo? Oo, siya nga. At kailan ba kayo nagkaroon ng communication uli? Nitong buwan lang. Nag-chat siya sa messenger ko. Pero late ko na nakita kasi nasa request message pala. Nagbago na rin siya ng Facebook account. Bakit mo naman in-accept? Nakalimutan mo na ba yung ginawa sa'yo ng babaeng yan? Napatawad ko na naman si Sarah Lynn at nagsisisi na siya sa nagawa niya. Ngayon, kinontak niya ako para makipagkaibigan. Lalo ngayon nahiwalay na raw sila ng kinakasama niya. Ano ngayon kung wala na sila? Kumalma ka nga muna, huwag kang sumigaw. Nagulat lang ako. Nakakaloka naman kasi ang si Sarah Lynn. Anong nakakaloka dun? Yung pakikipagkaibigan niya sa'yo porke hiwalay na sila ng tatay ng anak niya. Hindi ako naniniwala. Baka may masamang balak yan. Huwag mo naman pag-isipan ng masama yung tao. Paano di ko pag-iisipan ng masama ginawan ka na niya ng masama? Nakaraan na yon. Sabi ko nga napatawad ko na siya. Ibang klase ka rin, kuya. Sinaktan ka niya ng husto nun tapos bilis mo lang siyang napatawad. Kilala mo naman ako, di ba? Hindi ako mapagtanim ng galit sa ibang tao. Tsaka si Sarah Lynn naman to. May pinagsamahan kami. Meron nga at ang tagal nun. Pero pinagpalit ka lang niya sa iba. Di ko naman nakakalimutan yon. Tsaka nakikipagkaibigan lang naman yung tao eh. Malay mo malungkot dahil naghiwalay sila ng kinakasama niya. Wow, sa dinami-dami ng kakaibiganin, dun pa talaga sa ex-boyfriend niya na sinaktan niya ng husto? Kung di ba naman makapalang mukha niyang Sarah Lynn na yan? Sheena, kahit galit ka sa tao, hindi pa rin tama na pagsalitaan mo siya ng ganyan. Hindi ko kasi alam yung sasabihin ko. Nakakainis lang na bigla-bigla na naman siyang babalik sa buhay mo. Nag-aalala lang ako sa'yo. Salamat sa pag-aalala, pero alam ko naman yung ginagawa ko. Sana nga. Ewan ko na lang sa'yo pag nasaktan ka pa uli ng babaeng yan. Papa Dudut, hindi niyo ako masisisi kung umasim ang mukha ko nang banggitin niyang nag-uusap na naman sila ng ex-girlfriend niyang si Sarah Lynn. Hindi kasi maganda ang breakup nila, Papa Dudut. 5 years na sila noon nang kuya ko nang mabuntis si Sarah Lynn ng ibang lalaki. Kasal na nga lang ang kulang sa kanilang dalawa na kuha niya pang magpagalaw sa iba at lokohin ang kapatid ko. Taong 2022 sila naghiwalay at nasaksihan ko talaga kung paano nalugmok ng husto si Kuya Adi. Isa pa sa kinaiinis ko kay Sarah Lynn ay 1 taon na pala niyang niloko ang kuya ko. Ibig sabihin may iba na siyang kalandian habang sila pa ng kapatid ko. Katrabaho niya ang tatay ng anak niya sa private company na pinapasukan niya noon.
Ang galing din niyang magtago. Tapos nung nagkabukingan na ay sa kanya hiniwalayan si Kuya Adi para makisama sa tatay ng anak niya. May paiyak-iyak pa talaga ang gaga para magmukhang kaawa-awa. Kaya inis na inis talaga ako sa kanya at hiniling ko na sana'y hindi na ulit mag-cruise ang landas nila ng kapatid ko. Kaya lang ay masyadong mapaglaro. Ang tadhana at ang kapalaran, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kung protective sa akin ang kuya ko ay natural na protective rin ako sa kanya bilang kapatid niya. Kahit naman sinong kapatid ay hindi naghahangad na masaktan ng ibang tao, yung mga kapatid nila hindi ba? Kaya nga pinakita at pinaramdam ko talaga kay Kuya Adi ang hindi ko pagsang-ayon sa pag-uusap nilang muli ng ex-girlfriend niya. Araw-araw kong pinapaalala sa kanya ang darkest days niya noong iwanan siya sa ere ni Sarah Lynn. Sabihin nyo ng kontrabida ako sa love story nila pero wala na silang love story na dapat pang ipagpatuloy at balikan. Pero wala naman akong magagawa kung gusto rin ng kapatid ko ang atensyon na nakukuha niya sa babaeng yon. Kahit na ayaw kong makipagkaibigan ulit si Kuya Adi kay Sarah Lynn, lagi ko pa ring nahuhuling kachat niya at kausap sa cellphone ng ex-girlfriend niya. Minsang sinabi ni Kuya na intindihin ko na lamang daw siya at yun naman ang ginawa ko, Papa Dudut. Pero deep inside, nananalangin ako na sana'y hindi mag-workout ang kung anumang namamagitan sa kanila ng mga panahong yon, Papa Dudut. May binili akong donut na ube flavor. Halo? Kanino to sapatos na to? Oh, nandiyan ka na pala. Adi, sino yan? Sheena, ikaw pala. Sarah Lynn? Bakit yan lang ang tawag mo? Nakalimutan mo na yata na inaate mo siya noon. Bakit ko tatawaging ate yung babaeng nanakit sa'yo? Sheena! Ayos lang naman na hindi niya ako tawaging ate, Adi. Naiintindihan ko si Sheena. Kahit na, hindi pa rin tama yun. Anong ginagawa mo rito sa amin? Ha? Ano? May inasikaso lang ako na malapit dito. Kaya naisipan kong dalawin si Adi rito sa apartment nyo. Yun lang ba talaga pakay mo? O may iba ka pang dahilan? Ano bang sinasabi mo? Alam mo kung anong sinasabi ko? Sheena, parang di ko na nagugustuhan pakikipag-usap mo kay Sarah Lynn. Bakit kuya? Wala naman ako sinabing masama sa kanya. Nagtanong lang ako. Oo nga, pero bakit ganyan ka makapagtanong sa kanya? Ano ba dapat ang tamang pagtatanong ko sa babaeng nanloko at nang iwan at nanakit sa'yo? Di ba nag-usap na tayo tungkol dito? Akala ko nagkakaintindihan na tayo. Nag-usap tayo, pero saan tayo banda nagkaintindihan na papupuntahin mo yung babaeng yan dito sa apartment natin? Hindi ko siya pinapunta rito. Dinalaw ko lang ang kuya mo. Nagdala pa nga ako ng mga pagkain na paborito niyong dalawa. Hindi mo kami makukuha sa pagkain. Sa'yo na lang yan. Sheena naman. Pwede bang kausapin mo ako na maayos? Maayos naman na makikipag-usap ko sa'yo Ano bang gusto mo? Yakapin kita, ngitian, tapos sabihin ko sa'yo na na-miss kita? Hindi naman sa ganun. Mabuti pa, pumasok ka na lang muna sa kwarto mo, Sheena. Ha? Bakit mo naman gagawin yon? Dahil binabastos mo na si Sarah Lynn. Baka nakakalimutan mong bisita ko siya at wala kang karapatan na bastusin siya. Bakit sa akin ka nagagalit? Alam nga naman kay Sarah Lynn, wala naman sinasabing masama sa'yo yung tao. Ikaw yung kanina pa sabi ng kung ano-ano dyan. Alam ko na hindi mo inaasahan yung pagpunta niya rito. Pero hindi pa rin tama na tratuhin mo siya ng ganyan. Ayos lang naman ako. Siguro nagulat lang talaga si Sheena. At saka, na-realize ko na hindi ko pala siya pwedeng sisihin na ganyan siya makipag-usap sa akin. Nasaktan kita noon at walang kapatawaran yung nagawa ko sa'yo. Pero napatawad na kita. Matagal na. Salamat, Adi. Ako, hindi ko pa napapatawad yung babaeng yan. Sheena! Pasok na ako sa kwarto ko, kuya. Pagpasensyahan mo na yung kapatid ko. Hindi naman talaga siya ganyan. Alam ko naman. Pero may kasalanan din ako sa'yo. Wala na yon. Sabi ko nga, napatawad na kita. Salamat ulit.
Papadudot, gulat na gulat ako nang makita ko si Sarah Lynn sa pamamahay namin ng hapong yon. Hindi ko talaga inaasahan na muling magkukrus ang landas namin ng babaeng kinaiinisan ko. Takang-taka pa ako kung ano ang ginagawa niya sa bahay, tapos mas nadagdagan pa ang inis ko nang pinagtanggol siya ni kuya sa akin. Hindi ko talaga matanggap na mas kinampihan siya ng kapatid ko. Ewan, pero noong nakita ko ang pagbumuka ng babaeng nanakit sa kuya ko ay nagbalik ang lahat ng pinagdaanan namin para lang makausad siya noon. Marami akong tanong kay Sarah Lynn na hindi ko na naitanong ng araw na yon. Una na doon ay kung paano niya nagawang sakta ng kuya na naging mabait at manatiling tapat sa kanya. Pangalawa ay kung bakit bumalik pa siya sa buhay ng kapatid ko. Para sa akin, papadudot, ay hindi sapat na dahilan na naghiwalay na sila ng kinakasama niya na siyang tatay ng anak niya. Malakas ang kutob ko na gusto lang niya na gamitin ang kuya ko. Mabilis pang nagdaan ang mga araw at dumalas pa ng dumalas ang pagpunta ni Sarah Lynn sa inuupahan naming apartment. At kahit na gustuhin kong iwasan siya, ay hindi ko naman magawa-gawa. Kaya hinayaan ko na lamang siya at ang anak niya. Pero minsan aminado akong napipikon ako sa bata dahil maingay at makalat sa bahay. Tapos hindi naman masaway-saway ni Sarah Lynn, papadudot. Nandito na ako! Ikaw na naman? Magandang gabi rin sa'yo, Sheena. Bakit ikaw nagluluto dyan? Nasaan kuya ko? Bumili lang ng soft drinks sa tindahan. Tungkol naman dun sa isa mo pang tanong, wala lang. Gusto ko lang kayong ipagluto ng kuya mo. Tsaka sabi niya, na-miss na raw niya kaya pinagluto ko siya ng paborito niya. Halika, upo ka na para makakain ka na. Hindi pa ako gutom. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad? Ano yon? Ang sabi ko, kung hindi mo na ba ako mapapatawad? Kung tutuusin, hindi naman ikaw ang nasaktan ko. Yung kuya mo. Pero bakit parang abot langit yung galit mo sa akin? Ibang klase. Nagtanong ka pa talaga. Para lang malaman ko. Hindi ko kasi maintindihan eh. Ilang araw na akong pumupunta rito sa inyo at nakikipagmabutihan sa kuya mo. Pero ikaw yung ayaw. Kung kuya mo nga, napatawad na ako eh.
Wala kang alam kung gaano mo nasaktan si kuya nung niloko at hiniwalayan mo siya. Sobrang lugbok siya nung mga panahon na yon. Wala siyang ginawa kundi umiyak at magmukmuk dito sa bahay. Natuto rin siyang uminom ng alak at makipag-inuman sa kung sino-sino kahit hindi naman niya ginagawa. Habang ako, alalang-alala sa kanya. Halos sirain na niya yung buhay niya at habang pinagdadaanan niya yon, ako ang kasama niya. Napakarami niyang iniyak ng dahil sa'yo. Marami rin akong iniyak dahil sa kuya ko. Tapos tatanungin mo ako ngayon kung bakit abot langit ang galit ko sa'yo? Pasensya ka na. Hindi ko alam na ganyan palang pinagdaanan niyo ni Adi. Oo! Kaya nga nagagalit ako sa'yo ngayon dahil nakuha mo pa talagang bumalik sa buhay namin. Sana hindi ka nalang uli nagpakita sa kuya ko. Ayoko na naman sana magpakita kay Adi. Pero na-realize ko na mahal ko pa rin siya. Paanong mahal? Pinagpalit mo siya sa iba, tiniwan mo nga siya. Basta, isang araw, nagising na lang ako na nagsisisi na sa mga nagawa ko sa kanya. Tapos nagkataon na nagkahiwalay na kami ng tatay ng anak ko kaya ginulo mo na uli buhay ng kuya ko. Hindi naman ganun yun. Nagbago na ako. Nagbago mukha mo. May kasabihan nga na once a cheater, always a cheater. Kaya di ako naniniwala sa sinasabi mo. Kung ayaw mong maniwala, ikaw ang bahala. Wala ka rin naman magagawa, lalo na nagkabalikan na uli kami ng kuya mo. Ano ka mo? Oops! Hindi mo pa pala alam? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Sabi ko, kami na uli ni Adi. Kaya wala ka na magagawa. Tsaka wala na rin akong paki sa'yo kung mapatawad mo pa ako o hindi. Hindi naman ikaw ang karelasyon ko, kuya mo naman. Kaya bahala ka na dyan. Kung ayaw mong kumain, edi wag. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala na nilihim sa akin ng kuya ko na nagkabalikan na sila ni Sarah Lynn. Sa bagay, alam niya na posible akong magalit sa kanya o magtampo. Ayaw ko kasi talaga sa babaeng yon para sa kanya pero alam ko rin naman na sino ba ako para hadlangan ang pag-iibigan nila. Kahit na pinilit kong hindi magtampo sa kuya ko pagdating niya sa apartment, nang gabing yon ay hindi ko pa rin nagawa. Hindi ko siya kinausap habang nandun si Sarah Lynn. Pero sa huli ay nagkabati pa rin kami, Papa Dudut. Nung makaalis na kasi si Sarah Lynn sa apartment ay kinausap ako ng kapatid ko upang ipaliwanag sa akin ang lahat-lahat. Sinabi niya ulit kung gaano niya kamahal ang ex-girlfriend niya at kahit na anong gawin niya ay hindi naman daw talaga nawawala yung pagmamahal na yon, Papa Dudut. Bukod doon ay napatawad na raw niya si Sarah Lynn at noong nagkita ulit sila ay gusto niyang magsimula ng panibagong buhay kasama ito at ang anak nito sa ibang lalaki. Dahil sa pag-uusap naming yon ni Kuya Adi ay lumambot naman ang loob ko sa kanya. Sa abot ng makakaya ko ay inunawa ko ang bawat katagang lumabas sa kanyang bibig. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil nagkabalikan na sina Kuya Adi at Sarah Lynn, ay madalas nang nakatambay sa apartment namin ang babaeng yon. Wala naman akong magawa dahil kagustuhan din yon ng kapatid ko. Sakto, naka-work from home setup si Kuya at si Sarah Lynn ang nakatoka sa pagluluto ng pagkain namin. Kaso ay nauumay na talaga ako pag nakikita ko silang sobrang sweet na akala mo ay hindi nagkahiwalay dahil may isang nagloko. Hindi niyo ako masisisi kung bakit hindi pa rin ako lubusang masaya para sa relasyon nila ng kuya ko. Kung si Kuya Adi ay nakapagpatawad na pues ako ay hindi pa. Mabilis na nagdaan ang 2 buwan at tuluyan na ngang binahay ni Kuya sina Sarah Lynn at ang anak nito. Sa sala sila natutulog dahil iisa lang naman ang kwarto ng apartment namin at doon ako natutulog. Walang trabaho si Sarah Lynn kaya kapag sumisweldo si Kuya ay ibinibigay niya lahat ng pera niya sa babaeng yon. Isang gabi ay napansin kong malungkot ang kuya ko. Nag-alala ako kaya kinausap ko siya at doon ko nga nalaman na meron pala silang pinagdadaanan ni Sarah Lynn. Pinagtapat sa akin ang kapatid ko na nagdadalang tawang girlfriend niya ngunit
hindi na naman siya ang ama. Bali nabuntis lang daw ito ng madalas nitong kausap sa cellphone bukod sa kapatid ko. Nung una ay nalabuan ako kung paano nangyari yon, pero sinabi ni kuya na hindi pa rin pala tuluyang nagbago si Saralyn. Niloloko pa rin siya nito kaya abot langit ang galit ko sa babaeng yon. Gusto ko siyang sabunutan at nagkataon na wala sila ng anak nila sa bahay dahil may pinuntahan na hindi namin alam. Kaya nga inabangan ko ang pag-uwi nito. Pero bago ko pa yon magawa ay inawat na ako ni Kuya Adi at nakiusap na huwag ko nang kumprontahin ang girlfriend niya. Kahit na masama ang loob ko sa pakiusap niya ay sinunod ko pa rin siya, Papa Dudut. Tapos nung sumunod na araw ay sinabi niyang nagkasundo na sila ni Saralyn na tatanggapin niya ang bata dahil hindi naman daw sinasadya ang pagdadalang tao nito. Saralyn naman! Ano bang problema mo, Adi? Kanina ka pa, para kang bata nagmamaktol. Paano hindi ako magmamaktol? Napapadalas na yung pag-alis mo. O bakit? Wala na ba akong karapatang umalis? Meron, pero saan ka ba pupunta? Pati ba naman yun gusto mo pang malaman? Malamang! Sino ba ako sa buhay mo? Baka nakakalimutan mong boyfriend mo ko. Ay, oo nga pala. Boyfriend nga pala kita. Pero hindi naman ibig sabihin nun pagbabawalan mo na ako sa mga bagay na gusto kong gawin. Hindi kita pinagbabawalan. Gusto ko lang malaman kung saan ka pupunta. Sa mga kaibigan ko. Niyaya nila ako magkape. Magkape? Hindi ba masama sa buntis yon? Saan mo naman napulot yan? Hindi masama ang kape sa buntis. Pero sabi ng OB na maselan daw pagbubuntis mo. Baka naman mapano ka niyan pag lumabas ka. Natatakot ako na may mangyari sa'yo at sa baby. Anong palagay mo sa akin, hindi maingat? Saralyn naman. Anong gusto mong gawin ko? Huwag na ako umalis kahit naka-oo na ako sa mga kaibigan ko? Anong nangyayari dito? Dinig ko kayo dun sa kwarto Pasensya ka na, Sheena. Bakit ka pa kasi sumisigaw, Saralyn? Yan kasing kuya mo Masyado akong kinukulong dito sa pamamahay nyo. Anong kinukulong? Hindi totoo yan. Naniniwala ako kay kuya kasi pansin ko na ilang araw ka na rin alis ng alis. Hindi ka mapirmi dito. Pati anak mo sa amin mo pinapaalaga. Sheena, wala namang problema doon. May problema doon dahil naging pabayang nanay tong babaeng to. Anong pabaya? Hindi ako pabaya. Hindi raw. Pero parang wala kang pakialam dyan sa baby na nasa tiyan mo. Di ba sabi raw ng OB mo, delikado pagbubuntis mo? Dapat naka-bed rest ka pero wala kang ginawa kundi maglakwatsa. Ang kati ng paa mo. Sumusobra ka na talaga, Sheena. Bakit? Dahil totoo? Sabihin mo nga sa amin, saan ka ba talaga pumupunta at laging kating-kati ang paa mo na umalis? Sa mga kaibigan ko nga. Makikipagkita ako sa kanila dahil ang boring dito sa inyo. Sa mga kaibigan mo nga ba? O sa tatay niyang anak mo? Ha? O ano? Gulat ka, no? Kasi totoo? Syempre hindi. Adi, sawayin mo nga yung kapatid mo. Sheena! Bakit, kuya? Huwag mo sabihing naniniwala ka sa babaeng yan, nuknukan ng sinungaling yan. Tingnan mo nga, harap-harapan ka na naman niyang niloloko. Nakuha pang magpabuntis sa iba habang kayo pa. Alam ko, pero napag-usapan na namin ni Saralyn na aakuin ko ang bata dahil hindi naman daw niya sinasadya. Hindi sinasadya? Na ano? Nalumande? Kailan ka pa magigising, kuya? Nuknukan naman loloko niyang girlfriend mo. Tama na! Huwag ka na magsalita! At bakit hindi ako magsasalita? Sige nga! Di ka kasi nakikinig sa sinabi ko. Sabi ko nag-usap na kami ni Saralyn. Aakuin ko ang baby niya. Tsaka wag mo na nga ulit-ulitin na nagloko siya. Wala namang pinanganak na perpekto Pero lahat pwedeng magbago. Ewan ko sa'yo! Masyado ka nang nabulag sa pagmamahal mo sa maling babaeng yan. Kailan ka ba magigising? Paghuli na ang lahat at nalugmo ka na naman uli? Bahala ka na nga! Papa Dudut, hindi ako makapaniwala na kakampihan ni Kuya Adi si Saralyn kesa sa akin na sarili niyang kapatid. Doon na talaga tuluyang sumama ang loob ko sa kanya na parabang ayoko na siyang makita at makasama sa iisang bubong. Hindi ko matanggap na ganon na lang niya binaliwalang pag-aalala ko sa kanya.
Kaya naman dala ng bugso ng damdamin ay umalis ako sa apartment namin at nakituloy sa apartment ng kaklase ko. 2 araw din akong hindi umuwi sa amin at hindi ko rin sinagot ang call and text ni kuya. Galit ako sa kanya ng mga panahong yon. Sa isip ko ay kaya kong mabuhay nang wala siya. Nagplano akong mag-working student hanggang makapagtapos ako. Pero hindi naman yon natuloy dahil kinausap ako ng kaklase ko na huwag ko na raw tiisin ng matagal ang kuya ko. Huwag ko raw gawin yung ginawa niya sa kuya niya noong nagrebelde siya. Sa sobrang pag-aalala raw kasi nito, nang umalis siya sa kanila noon ay hinanap siya nito kung saan saan. Kaya lang ay nadisgrasya ito matapos mabundol ng SUV. Bukod doon ay ramdam daw niya na kailangan ako ni Kuya Adi kaya tinalaban ako sa pag-uusap naming yon. Kaya naman kinaumagahan ay sinagot ko na ang tawag ng kapatid ko at unang bumungad sa akin ang hikbi niya, dahilan para magmadali akong umuwi sa amin, Papa Dudut. Nagulat na iniwan at niloko ka na naman ng babaeng yun, kuya. Sobrang kati niya. Kaya di na ako nabigla sa ginawa niya. Hindi rin ako makapaniwala. Buong akala ko ayos kami. Pero iniwan niya pa rin ako para sumama dun sa nakabuntis sa kanya. Tama ka nga na yung lalaking yun ang kinikita niya sa tuwing umaalis siya. Akala ko nagbago na siya. Hindi talaga ako naniniwala na nagbago na siya. Baka masyado lang akong uto-uto. Kaya nagpadala ako sa mga sinabi niya. Medyo. Kaya nga nakakainis ka rin eh. Patawarin mo ako, Sheena. Masyado talaga akong nabulag sa pagmamahal ko kay Saralyn. Ewan ko ba naman sa'yo? Napakakapal talaga ng pagmumukha nung Saralyn na yon. Kung tutusin, napakaswerte na nga niya sa'yo, kuya eh. Pinatawad mo siya. Pinatira dito sa atin. Tapos tinanggap mo pa yung anak niya. Sa huli, pipiliin niya pa rin yung nakabuntis sa kanya, di iwanan ka? Grabe! Ibang klaseng babae! Ginawa ko naman lahat. Pero siguro di lang ako sapat para sa kanya. Ginawa mo talaga yung lahat. Pero sabihin mo, masyado lang mapaghanap yung babaeng yon. Sorry ha, pero napakalandi niya. Nalulungkot lang ako. Akala ko magkakaroon na kami ng sarili naming pamilya. Nalulungkot din naman ako para sa'yo. Pero sana sa susunod, hindi na lang sa kanya. Marami pa namang iba dyan na di hamak na mas matinong sa Saralyn na yon. Kaya lang syempre, kailangan mo munang kilalanin at kilatisin. Ewan ko, pagkatapos ng nangyaring to sa akin, parang natatakot na ulit ako makipagrelasyon. Hindi naman lahat katulad ng ex mo eh. At kaya nga ex na siya kasi may dahilan. Saka sabi ko nga, may mga matitinong babae naman dyan. Pero kung hindi ka pa handa pumasok uli sa relasyon, ikaw bahala. Ikaw naman makakapag-decide kung kailan ka magiging handa na talaga. Tama ka. Salamat, Sheena.
Saan? Kasi umuwi ka. Pinuntahan mo ako rito. Akala ko pati ikaw mawawala na rin sa akin. Sorry din pala dahil masyado ako naging mapusok. Hindi ko na inisip yung pag-aalala mo sa akin kasi nga minahal ko ng husto si Sarah Lynn. Kaya nung iniwan niya ako, pakiramdam ko, mag-isa na lang ako sa buhay. Ay, kuya naman. Hindi ka magiging mag-isa sa buhay. Kasama mo ko. Oo, nakakatampo lang yung nangyaring pagtatalo natin. Pero pinarealize sa akin ng kaklase ko na hindi ko dapat tinitiis ng matagal yung mga taong mahal ko. 2 araw lang akong hindi umuwi dito sa apartment natin pero miss na kita. Miss na rin kita. Buti naman ligtas ka dun sa tinuluyan mo. Nag-alala ko ng husto sa'yo. Hindi ko kasi alam kung saan ka hahanapin. Di mo ba sinasagot yung mga tawag at text ko? Sorry, hindi ko sinasadya na mag-alala ka. Pero hindi rin naman ako gagawa ng bagay na ikakapahamak ko. Sabi ko nga, marami pa akong pangarap. At isa doon ay makapagtapos ng pag-aaral dahil alam kong yun yung pangarap mo para sa akin. Pangarap din yun nila nanay at tatay. Alam ko na kung saan man sila naroroon, proud na proud sila sa'yo. Proud na proud din sila sa'yo dahil kinaya mo kong itaguyod, pag-aralin at pagtapusin. Salamat. Wala yun, kuya. Basta tandaan mo, nandito lang ako para sa'yo. Naniniwala naman ako na magiging okay ka rin, kuya. Naniniwala rin naman ako. Papa Dudut, kahit na muling nasaktan ni Sarah Lynn ang Kuya Adi ko ay pinatunayan ng kapatid ko na pwede pa rin siyang makabangon at magpatuloy sa buhay. Siyempre kasama ulit ako ng kuya ko sa pag-move on niya sa ex-girlfriend niya na wala na kami ng balita. Matapos sumama nga sa nakabuntis sa kanya. Sana lang talaga hindi na ulit sila magkita ni kuya at kung sakaling mang mag-cruise muli ang landas nila, ay tuluyan ng mawala na ang nararamdamang pagmamahal ng kapatid ko para sa kanya. Sa kasalukuyan ay graduate na ako at nagtatrabaho na, Papa Dudut. Masaya naman ako sa ginagawa ko at kapag may mga bagay akong hindi alam na i-handle, lalo na kung tungkol sa trabaho at pakikisalamuha sa mga kasamahan ko, ay kay Kuya Adi ako humihingi ng plano. Kung tatanungin ninyo ako kung kumusta siya, nasa mabuting kalagayan ang kapatid ko. Sa ngayon, Papa Dudut ay nahihilig siya sa pagsali ng mga marathon at pag-akyat ng bundok. Minsan nga ay sumasama ako para makapag-bonding na rin kami. Wala akong ibang kahilingan kundi ingatan ang kuya ko, lalong-lalo na ang kanyang puso. At kung muli siyang magmamahal ay deserve niyang mapunta sa matino at tamang babae dahil mabuti siyang tao. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Maraming salamat po kung sakaling mapili niyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. Number 1 po kayo sa puso namin. God bless. Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LSC. In Mega Manila, 97.1. Forever!